Hey! Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo't higit sa aking mga kahanay sa puwersa. 99.9% it's a puwera. Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Laghari po, PhD, Public Administration, honoris causa. At siyempre, ay inyo pong lingkod ay nangungumusta sa aking mga kapwa Persa. 99.9% sa pera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Inyo pong lingkod ay komentarista, krusada kontra kurakot. Founder po ng Philippine Trial by Jury Movement at ang political arm nitong Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang KKK po ay 2.0 ay pagpapatuloy ng naunsyaming laban ng urig na katipunan. No? Ito po ang ibig sabihin ng ating KKK ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Siyempre po, batay sa tunay na kalayaan pagkapantay-pantay sa diwa, sa ilalim ng diwa ng demokrasya. Wala pong kaduda-duda. Ang ugat ng samot-saring kanser sa ating lipunan ay ang kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, ng mga land grabber, ng mga drug lords, smuggling lords, pogo lord, mga mamamatay tao at kawatang kuno ay politician na nakapwesto sa buong pamahalaan. Sila po ang nagdidikta kung ano ang due process of law, kung ano ang rule of law. At para sa kanila, ang rule of law ay yung pong interest nila na mamayagpag. Sila ay makakapangungurakot ng hindi po napapanagot. Sila ay nakapang-aabuso ng mga mamayang Pilipino nang wala po silang iniintinding pananagutan. Dahil ang hukuman, ang huling hantungan, baluarte ng katarungan ay hindi po gumagana para sa lahat, kundi para lang sa kanila. Sila po ay mga above the law. Ay nako. So, ang sistema ng hukuman trial by jury ay nagagamit na kasangkapan ng mga diktador sa buong gobyerno. Malinaw po yan. Marami tayong resibo patungkol dyan. So, ano naman ang solusyon? Abay, di maaaring walang solusyon. Lahat po ng problema ay may solusyon. Yan po ang ating tampok. Itatampok sa episode na ito ngayon. Ang beauty ng hukuman trial by jury of we the sovereign Filipino people. Siyempre, marka demokrasya po yan. Tatak demokrasya hukuman. Hukuman patas para sa lahat. The epitome of democracy. Ang siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. No one is above the law. At pag sistemang hukuman, sistemang jury justice system po, ang pinag-uusapan, dalawa po ang mahalaga rito. Yung pong grand jury at yung trial jury. At iyan po, walang kaduda-duda, wala akong kagatol-gatol. Tahasan ko sasabihin na sadyang ipinagkait po yan sa ating Bill of Rights. 1935 Constitution pa lang, pinagkait sa atin yan. Pinalitan 1973 Constitution, pinagkait pa rin. Pumasok yung EDSA People Power Revolution, nagbago ng Constitution, 1987 Constitution, na kuno ay nanumbalik na ipanumbalik ang icon ng demokrasya daw. Pero pinagkait pa rin sa atin ang hukuman trial by jury.
karapatan. So, ibig sabihin, pang-diktadorya pa rin po ang ating gobyerno hanggang sa mga oras na ito. Pambirang patiso. Now, para po malinaw natin, maliliwanagan po tayo ng gusto. Ang itatampok po natin ngayon ay ang hukumang trial by jury, the WHO. Dali mo na ha. Mamaya ka na kasi nagpo-programa ako eh. May tumatawag, pasensya na. At ako yung nakasala ngayon sa programa na po. So, unahin po natin sa episode na to ang grand jury. Ano ba klaseng hayop itong grand jury? Pitmalo po ito sa mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan na po. Ang grand jury po ay binubuo ng 16 hanggat 23 katao na mga grand jurors. Ang grand jury po ay may termino. 1 taon, yung iba 1 taon at kalahati doon sa United States, iba't ibang states, iba't ibang patakaran sa kanila, no? Pero dito sa atin, gawin na natin, palagay mo na 1 taon. Diba? Pagka isinabatasan natin ito, gawin natin 1 taon ng termino ng grand jury. So, dahil may termino na 1 taon at may regular na gampanin, like 3 beses magkukonvene bawat 1 buwan upang kilatisin ang mga nakahain na kaso sa kanila, no ha? Kung may probable cause o wala. So, kailangan ito pong mga grand juror ay may panahon. Di po ba? May panahon sila para iukol doon sa kanilang obligasyon. So, kinakailangan mag-apply po para maging bahagi ka ng grand jury. Sino naman ang po pwedeng mag-apply o kwalipikado? Lahat po na 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, kwalipikado po. Siyempre, Filipino citizen, no? So, mag-a-apply sila doon sa mga kanya-kanyang syudad, munisipalidad, sapagkat sa bawat syudad at munisipalidad, may at least isang grand jury. Ano po? So, mag-a-apply po sila doon. Pag nag-apply po sila roon, ang kanila pong application, syempre, kikilatisin lang kung pasok ba sila sa mga requisitos. Siya ba ay Filipino citizen? 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat. No? Pagka plakado na, yung kanila application, lalagay po sa loob ng vault at papalitan na lamang sila ng security ID number. Pagdating po ng takdang panahon, lahat po ng nagsipag-apply, irarapol. At yung unang lumabas na kung 23 katao, o kung 16 man, depende, yung una po lumabas, yan na po yung may impanel ng mga jurors sa grand jury. So, 3 beses sila nagko-convene sa loob ng 1 linggo para kilatisin kung may probable cause yun pong mga idinulog sa kanila. Sino naman na po pwedeng magdulog? Katulad po ng nakaugalian natin, yung pong magrereklamo pwedeng magsampa, no, ng kaso doon sa piskalya. O kaya kung halimbawa naman ay in flagrante delicto, nahuli ng pulis. Pag nahuli ng pulis yan, gumawa ng krimen, isasampa niya rin doon sa piskalya. Yung piskalya naman, yung piskal naman, ay ihahain yun doon sa grand jury. At siya po, ang piskal, mangangala po siya ng mga testimonya, mga ebidensya, testigo, at ihaharap niya doon sa mga grand jurors. At yung grand jurors naman, matapos ang balitaktakan, o halimbawa, pagpipresenta ng kaso, siguro abutin ng mga 2 oras. Hindi naman ganun ka. Kasi probable cause lang ang cause lang ang hinahanap rin. So, pagkatapos na maipresenta na, yung mga grand jury naman, o grand jurors, sila po ay magpupulong, magbabalitaktakan, sila na lang.
12 ang kinakailangang boto sasang-ayon kung yan ay indictment or sakdal ang ihahain nila o akusasyon. 12 boto din, pinakawalang-wala ang kinakailangan para maibasura ang reklamo. Bukod sa pwedeng dumulog ang nagrereklamo sa piskalya, pwedeng dumiretso doon po sa grand jury. Not necessarily makaharap nila face-to-face, hindi ho. Sa labas ng opisina ng mga grand jurors, sa mga justice halls o halls of justice, merong box ng grand jury doon. Para sa mga reklamo at para sa mga suwestyon, sumbong, bla bla bla. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay janitor sa Office of the Vice President, may nalaman ka anomalya, natisod mo, abay, pwede mo igawa ng sulat yun. Diba? Kwento. Isalarawan mo. Diba? Isalaysay mo. Kung merong ebidensya kang nakalap, dokumento, o mga pictures, o ano pa man, ilakip mo na doon. Ihulog mo doon sa drop box nila. Hindi mo kailangan pirmahan. Hindi mo kailangan magpakilala. So, hindi ka mariresbakan. Pero, pinakamagaling, lagyan mo ng code name. Para kung sakaling may kaakibat na reward money, pabuya, madali mong madaling mapapasa iyo. Dahil meron kakatibayan, ikaw yung whistle blower. So yun ang mga pamamaraan. Isipin mo, lahat ng Pilipino, lahat tayo, whistleblower. Kung meron po tayo kapitbahay na taga-BIR, halimbawa, taga-custom o taga-samang ahensya ng gobyerno, at nakita natin ang kanilang lifestyle, parang lifestyle check baga. Abay, ang mga anak nito, lahat nag-aaral sa ibang bansa. No? Lahat, hindi lang tigi-tigisang kotse, may tigalawa pa, taga-3 kotse. At kung ano-anong mga karangyaan na makikita sa kanilang mga mansyon. Tapos meron pang underground na shooting range. Pwede mo ngayong ikwento yan. Isalaysay, isumbong doon sa grand jury sa inyong syudad o munisipalidad. No? Ganun din ang proseso, lakipan mo na. Bahala nang magpaimbestiga ngayon ang grand jurors. Uutusan nila yung piskal, i-assign nila, ito yung mga kwan, usisain mo, alamin mo kung anong katotohanan nito. So yung nagsusumbong, hindi maririsbakan. Isa pang trabaho ng grand jury, ini-inspection periodically ang mga kulungan. At pag may nakita silang mga anomalya, sasampa nila ng kaso yung pong mga kaukulang empleyado. Yung pong may pananagutan doon sa anomalya. Kung wala mang masyado anomalya, pero may nakikita sila sa mga kalakaran, patakaran, na sa tingin nila ay hindi maganda, basura, pwede silang magbigay lapag ng suwestyon. At lahat po ng ginagawa ng mga grand jurors o ng grand jury ay nakalathala po yan periodically. May kopya si Mayor at kung sino yung kinaukulan na may kinalalaman sa administrasyon ng naturang mga kulungan. So, yan po ang beauty ng hukuman trial by jury sa pamamagitan ng grand jury. Ano pa ba ang mga ginagawang trabaho nitong basically, ganun lang po ang trabaho ng mga grand jurors. Again, ang gamit lamang po nila ay sentido komon ng pangkaraniwan tao sa paghahanap ng katotohanan. Katotohanan lamang po hinahanap dito. So, hindi kailangan matayog ang pinag-aralan ng isang grand juror para mag-qualify. Hindi rin kailangan malalim na kaalaman sa batas ang meron siya para ang isang Pilipino ay magiging kwalipikadong grand juror.
Simple lamang po ang requisitos. Ikaw ay Filipino citizen, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. Alam naman po natin pare-pareho na kahit batang paslit, kayang-kayang tuklasin ang katotohanan. Subukan yung pagsinungalingan yung batang paslit. At i-call out kayo noon. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Ano po ba? Yan po ang beauty ng hukumang trial by jury. At kapag sila po ay nag-imbestiga sa isang anomalya, pasikreto. Hindi wala silang obligasyon para ipaalam doon sa kanilang iniimbestigahan. Sinisikreto nga nila eh. Hindi po ba? Hindi po yan kawalan ng due process of law. Sapagkat ang hinahanap lang naman nila ay probable cause. Ang due process na ibinibigay doon sa akusado ay pagka nilitisin na siya sa trial jury. Na siya naman po natin ipaglilingkod sa susunod na episode. No? Pasikreto sapagkat kapag nagnegatibo ang resulta noong idinulog sa kanila na sumbong o reklamo, hindi masisira yung pong subject matter ng investigasyon. Tama po ba? Kaya mahirap, dadaan po sa karayom na walang butas, ang sinuman na gustong manipulahin at sindikatuhin ang grand jury. Una, hindi po sila mga kilala. Sila mismo yung mga grand jurors. Maliban na lang kung dati na sila magkakilala, ay hindi po magkakilala ng personal. At hindi rin po nararapat na alamin nila ang sirkumstansya ng bawat isa. Yan po ay para sa protection hindi lamang ng mga grand jurors, kundi maging ng kanilang mga pamilya. Kasi hindi nga sila kilala eh. Diba? Labas-masok sila sa halls of justice nang hindi alam ng sino man doon na sila pala ay mga miyembro ng grand jury. Kasi wala naman sila. Wala sila uniforme. Wala sila. At yung kanilang kwarto, yung kanilang opisina, kumbaga yung kanilang pinaka-courtroom at jury deliberation room, hindi alam ng publiko. Wala pong markings. May dalawang pintuan usually. Isang pintuan para pagka pumasok yung prosecutor, yung mga testigo, doon sila dadaan. Yung isang pintuan naman, eksklusibo po yun para lamang sa mga grand jurors. So, ganun po kaprotektado ang mga grand jurors. Kaya, independent, kumbaga, malayang-malaya nilang nilalapag ang katotohanan, ang katarungan. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury sa pamamagitan ng grand jury. Wala na ba akong nakakalimutan pa? Well, anyways, wag ko kayo mag-atubili na magkomento. Dito po sa ating episode na ito, pabor man o kontra. Sa diwa ng demokrasya. As in, di ko gusto ang tilampik ng dila mo. Subalit ipagtatanggol ko hanggang sa kahuli-huli ang patak na aking dugo ang iyong karapatan na magsalita. Pabor man o kontra. At kung meron po kayong gustong liwanagin, abay, ibaton nyo lamang po at akin po yung pagsusumikapan na sagutin. At syempre pa, ang hirit ko po, lalo na sa hanay natin puwersa 99.9% sa puwera, lumaban po tayo sa political arena. Gamit ang ating partido KKK 2.0, bawiin po natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan. Tayo na rin po. Bukod sa tayo, sa ating hanay, manggagaling yung mga kandidato, tayo na rin po tumayo na makinarya politika ng ating partido. At doon naman po sa mga may agam-agam, nag-aalala, nambobola lang kami rito, tayo rito, ang inyong lingkod,
at pagka naluklok sa pwesto, pati yung mga kasama niya sa partido, magnanakaw din. Malabo po yan. Sapagkat ang unang-unang pong plataforma natin partido, ipairal sa bansa ang hukuman trial by jury. Oh. Empowering the sovereign but powerless Filipino people as jurors. No? Yan po ang pangunahin po nating plataforma. Bukod pa siyempre doon sa kabuuan nating 15-point agenda para sa kapakanan, kapakinabangan ng halos lahat ng mga soberanong mamayang Pilipino, kung hindi man lahat. Ano? So, para mapanatag inyong kalooban, lahat po ng kandidato natin sa partidong ito ay pipirma ng kasunduang, sagradong kasunduan sa mamayan. Ano po nakasaad? Nakasaad po yung kanilang pangalan, at kung anong posisyon na tinatakbuhan, sabay, ang pangako na ilalapag, ihahain. Kung ikaw ay senador, party list, o kaya ay kinatawan sa ilalim po ng ating partido na tatakbo, pipirma ka ng ganong kasunduan na sa loob ng sapat na panahon, more or less 3 months, pagka nag-umpisa ng sesyon, pagka nanalo na tayo. No? Ihahain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. At kapag hindi ginawa yun ng ating pong kandidato, ng ating pong kapartido, siya po ay obligadong magbitiw sa pwesto. Kapag hindi pa rin niya ginawa yung ganon, pwede gamitin yung sagrado kasunduan na yun para siya ay mapatalsik bilang senador o bilang party list kinatawan or kinatawan na regular sa mababang kapulungan. Magagamit po yun sa lahat ng hukuman, maging sa Supreme Court para siya po ay mapatalsik sa pwesto. O kaya sa Electoral Tribunal sa 2 kapulungan. Para po panatag ang ating kalooban. Meron bang politiko na taga-administrasyon o kaya taga-oposisyon na may ganong plataforma, may ganong conviction, at ganon ka-sincere, sincero sa pakikipag-deal sa sambayan ng Pilipino? Wala na nga. Wala. Kaya, tara na! Sama-sama na po tayo sa diwa ng bayanihan sa pagsusulong ng kapakanan, karapatan at kinabukasan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Kung pa rin po nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, paki-subscribe po sa ating Juror Advocacy Channel, paki-like at paki-share para mas marami po tayong maimumula. Hanggang sa susunod na episode, may God bless us all. May God bless Philippines. Ito na, isuot mo yung shirt at saka yung butterfly. Hindi na itong kit.